Are you ready for the word? Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Napakabuti ng Diyos sa lahat ng oras. Amen po ba? At ako'y nagpapasalamat unang-una. Gusto kong gamitin din yung opportunity na to para magpasalamat. Dahil last Sunday ay sinelebrate ko yung aking ka-46th birthday. 46 years old. Take note. Di ba? 40, sabi nga sa akin ni nanay kanina, si nanay, buntis ka ba? Nay, hindi no. Tanda ko na eh. Hindi na pwede. Baka hindi na makapag-retire ang asawa ko na sa pagtatrabaho. Kung magbubuntis pa ako ngayon. Pero, I still believe that God will still renew my youth and my strength. Amen po ba? Pero, syempre, wala na doon. Kung noon, umiiyak ako para magkaroon ng anak. Ngayon, hindi na. Lord, thank you. Tama na. Tama na si Sam sa akin. Enough na siya. At si Sam, pag tinatanong ko naman kung gusto niya pa magkaroon ng kapatid, sabi niya, ayoko, mami. Gusto ko ako na lang. So yun. Isa lang talaga ang binigay sa akin ni Lord at higit pa sa sapat. Amen? Ang biyaya ni Lord sa atin ay higit pa sa sapat. Tama po ba? Si Sam, higit pa sa sapat. Higit pa sa inaasahan naming mag-asawa. Kaya sa Diyos lamang ang papuri. Amen po ba? Amen. So, yun. Sa umagang ito, balikan natin yung istorya doon sa Old Testament na kung saan sa chapter 49 ng Genesis, kung saan si Jacob ay malapit ng mamatay, matandang-matanda na siya, pinatawag niya yung kanyang mga anak. Di ba meron siyang 12 anak? 12 lalaki, 12 tribes. Naging tribes sila in the long run. At binasbasan niya yung kanyang mga anak ng mga kanya-kanyang pagpapalang nakalaan para sa kanila. At pagdating naman doon sa Deuteronomy chapter 33 verses 1 to 25, nung matandang-matanda na rin si Moses, pinatawag niya rin yung 12 anak ni Jacob, si Jacob na naging Israel ang pangalan, at sila ay lipi na. Maraming na sila. Nasa 4 million yata yung kanilang dami nung mga panahon na sila ay lumabas ng bansang Ehipto. Nasa 4 million yung kanilang census. Wala pa dun yung mga bata. So madami na sila, yung 12 tribes. At ang lahat ng yon, yung mga leader ng 12 tribes ay pinatawag ni Moses at ang bawat isa ay binasbasan ng kanya-kanya ring pagpapala. Amen po ba? Binigyan sila ng kanya-kanyang pagpapala. At ito ay ang mga kaparte nila doon sa lupang pangako sa Kanaan na ipinangako ng Diyos sa kanilang ninunong si Abraham. Ang bawat isa ay binigyan ng portion or inheritance. Kaya sa umagang ito, ang magiging topic po natin ay, ang title po ng nating pag-aaralan sa umagang ito is, Stepping Out and Claiming Your Rightful Inheritance. Step out daw and claim your rightful inheritance. Ano ba yung stepping out and claiming? Kailangan daw hakbangan natin at angkinin yung mga pamana o kabahagi natin o kaparte natin sa ating Ama. Ano ba yung mga kabahagi natin, kaparte natin, mana natin sa ating Diyos bilang tayo ay mga anak ng Diyos? Sabi nga sa kanta kanina, we are a child of God. And that's true. It's accurate. Tayo ay mga anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Na dahil sa Kanya, tayo ay inadapt sa pamilya ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay kabahagi na, anak na ng Diyos, nabibilang na tayo sa pamilya ng Diyos. At kapag ang isang tao ay kabilang sa isang pamilya, anumang pag-aari na meron ng mga magulang, ay meron kang kaparte. Amen po ba? We call it inheritance. So sa umagang ito, pag-aaralan natin yung mga practical insights, paano natin i-possess yung mga inheritance or yung mga mana, yung mga kabahagi natin, kaparte natin bilang mga anak ng Diyos. So, for the start, ano daw ang ibig sabihin ng inheritance o mana? Sabi sa Cambridge Dictionary, ito daw ay money, land, or possessions received from someone after the person has died. Ito daw ay pera, lupa o pag-aari na tinanggap ng isang tagapagmana sa kanyang magulang the moment na ito ay namatay na. At sabi naman sa Baker's Evangelical Dictionary of Bible Theology, ito naman daw ay actual property or goods received after a family member's death. So parehas lang, na pag namatay ang magulang, mamanahin ng anak ang kanyang ari-arian. Amen po ba? And the spiritual concept, sabi dito, it is the acquisition of spiritual blessings and promises of God. Ay pagtanggap daw ng mga
Spiritual na kaloob at pagpapala mula sa ating Diyos. Amen po ba? So, kailangan nating tanggapin, we are co-heirs of Christ. We are co-heirs with Christ. Ibig sabihin tayo ay kasama ang tagapagmana ng Panginoong Hesukristo. Anuman meron ng Ama na nasa langit na ibinigay, unlimited favor na ibinigay ng Amang nasa langit sa ating Panginoong Hesus, dahil tayo ay kasamang tagapagmana ng Panginoong Hesukristo, dapat na-acquire din natin yun, dapat nakukuha din natin yun, dapat tinatanggap din natin yun. Amen po ba? Yun ang mana natin, marami tayong mana sa ating Ama. The problem is, we are not really aware of our inheritance. How can you claim your inheritance kung hindi mo naman alam kung ano talaga yung mana na narapat para sa'yo? Kaya sa umagang ito, pag-aaralan natin, ano-ano ba yung mga mana mo? Ano-ano ba yung mga kabahagi mo? Karapatan mo bilang anak ng Diyos na dapat na-enjoy natin. Amen po ba? Dapat kiniklaim natin. Kung hindi ka aware, how can you claim something that is yours if you're not aware of it? Diba? Katulad, sorry for the example, meron diyang lugar malapit sa amin, nasa almost 4 hectares siya. Kaparte nun yung lupa na natitirikan ng bahay namin. And I know na lahat ng yan ay meron ng mga private owners. But then, maybe because yung mga private owners na yan, mga namatay na, naiwan siguro sa mga anak yung kanilang mga lupain, and yung mga anak hindi nila alam na meron silang lupa, anong nangyari? Hindi nila na-claim, hindi nila napapakinabagan, hindi nila ginagamit. So, anong nangyari? Somebody took over that land. Tinirahan nila. Hindi ako against dun sa mga nakitira. Example lang ito. Amen po ba? So, iyon na yung property, iyon na yung lupa, pero hindi mo napapakinabangan dahil hindi mo alam. Ganon din sa atin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Paano mo mapapakinabangan yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos na nararapat na para sa'yo kung hindi mo alam? Kaya we have to read the Word of God. Ano ba yung mga karapatan ko? Ano ba yung mga biyaya na meron? Dapat ako na nai-enjoy ko ngayon pa lamang dito sa mundo dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nakafocus dun sa spiritual after death, kundi dito pa lamang sa mundo, nais ng Diyos na maranasan mo na kung ano yung mga pagpapalang nais niyang ma-enjoy mo. Sabi nga ni Jesus, I have come to give you a life and a life that is full. Life that is full, ibig sabihin dito, sa mundong ito, habang ikaw ay nabubuhay, nais niyang mabuhay ka na punong-puno ng kasaganaan. Fullness, may fullness sa lahat ng bagay, hindi lang financial, kundi sa kalakasan, kapayapaan, kalakasan, kalusugan. Amen po ba? Long life. Dapat nararanasan natin yun dahil walang kabuluhan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos kung hindi mo aangkinin. So kailangan mo angkinin, you have to claim it, possess it, because it is yours. Amen po ba? So the promise of inheritance doon sa New Old Testament, nakafocus lang yun doon sa land of Canaan, yung Kanaan, ang lupang pangako na pinangako ng Diyos kay Abraham. Kaya naman, during that time na nakabalik na yung bansang Israel doon sa Kanaan, ay ginawa nila ang lahat to reclaim, to kunin muli yung lupa na naaayon para sa kanila. And sa New Testament naman, ang focus naman ng inheritance natin is the possession of our salvation. Yung ating kapatawaran sa ating Diyos, na sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, and now we have the eternal life and the salvation. Hindi lang eternal life ang sinasabi dito, yung buhay pagkatapos ng kamatayan, kundi the salvation. What are the things that you want to be saved? Ano ba yung mga bagay na kailangan kang isave ka sa oras na to? Kailangan ka bang isave sa utang? That is your inheritance. Amen po ba? Kailangan ka bang isave sa sakit at karamdaman? Then God will save you from that. Kailangan ka bang isave from the troubles, thoughts, mga condemnation, mga guilts? God will save you from that. Anong mga bagay na kailangan kang iligtas ng Diyos the moment na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, ang kaligtasan na in-offer na sa'yo ng libre? Amen po? So next please. So, our inheritance as a child of God needs to be claimed. Amen? All the blessings of God are for you to receive.
Kailangan mo i-claim. Kailangan mo i-claim. Dahil kung hindi mo i-claim, somebody will took over to claim it. Amen po? Amen. So sabi po doon, next slide. Sabi na sa Joshua chapter 1 verse 2 to 3, ito yung instruction ng Panginoon kay Joshua. Balikan lamang natin para lang sa review. Sabi po ng Panginoon kay Joshua, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Sabi niya, tumawid na kayo ng Ilog Jordan, wag ka na kayo magtagal dito, at kunin nyo na yung lupain na ipinangako ko sa inyo, at ang lahat ng lupain na lalakaran ng iyong mga paa ay magiging iyo. Napakatindi, no? Ibig sabihin pala kung napakasipag mo noon, ang dami mong lupa. Lahat daw ng lupang atapakan ng iyong mga paa ay magiging iyo. So unlimited yung blessing ni Lord sa children of Israel. So this powerful promise is not just for Joshua. Hindi lamang kay Joshua, kundi sa lahat ng tagapagmana ni Israel, yung 12 tribes. But how much they possess of it depended on how active they were claiming in it. Paano nila makukuha yung pamanang yon kung depende kung gaano sila kabilis, gaano sila kasipag, gaano sila kagaling para kunin yung manang yon. Amen po ba? Ang lawak ng kanilang ari-arian, depende kung paano nila ang kinin ito. Amen po ba? So there is a posture of faith required to possess the land. Kailangan meron ka pananampalataya. Alam mo, akin to. Kailangan kong kunin to. Because without faith, hindi nila makukuha yung kanilang kaparte dahil during that time, the land of Canaan was already possessed by the giants. Madaming giants. Bakit madaming giants? Nung panahon na yon, because alam ni Satan ang topography ng location ng bansang Israel. Alam niya na ang bansang Israel, ang Kanaan, ay diniklara ng Diyos na maging mana ng mga descendants ni Abraham. Kaya inunahan niya na doon. Kita mo si Satanas, kita mo ang kalaban, nauna na siya doon para hindi mangyari at maganap yung kalooban ng Diyos. Ano yung mga naandon? Mga giants. Bakit may giants? Konting storya lang, in the Old Testament, there were 2 eruptions of giants in the world. Dito sa mundo, dito sa earth, 2 beses nagkaroon ng eruption ng giants. Una, during the time before Noah. During the time, bago magkaroon ng flood, there are eruptions of giants. Alam mo kung bakit? The fallen angels, yung mga kampo ni Lucifer, no, yung 1/3 of the angels na nagrayot sa langit, nagrebelde sa Diyos, ay ibinagsak ng Diyos at sumama kay Lucifer. So, yung angels na yon, tandaan nyo ha, ang angels, kung makikita natin sa istorya sa Biblia, mostly they are described as male. May portion sa Bible na nagsasabi doon na nag-asawa ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Yung mga anak ng tao, anak ni Eva at ni Adan. Yung anak ng Diyos, kaya sinasabi nilang the sons of God because they are directly created by God. So are they the sons of God? Tayo, we are the sons of God by adoption, in spiritual. Amen po ba? Pero, during that time, the sons of God are called sons of God, the angels, because they are directly created by God, just like Adam. So, noong mga panahon na yon, the sons of God or the fallen angels took a human form. They have this, meron silang kapangyarihan na mag-took ng katulad ng tao, yung human form natin, and then nag-asawa sila sa mga anak ni Adan sa ni Eva during that time. Mga babae ang mga anak nila, and nagkaroon sila ng mga anak na mga giants. Doon nag-umpisa ang giants, mga Nephilim. Amen po ba? Yung mga anak. Sila yung mga giants na naging yung breed ng fallen angels and human, ang naging breed nila ay mga freak, mga abnormal, the giants. Yung iba, mga cyclops, isang mata, abnormal ang mga kamay, sobra-sobra ang kamay. Kaya, di ba,
merong yung kalaban ni David. Si Goliath. Si Goliath, ang laki-laki niya, di ba? They are the sons of God. I mean, the fallen angels na naging product ng intermarriage with the man and with the human and the fallen angels. So during that time, nagkaroon ng flood. Ito, mahaba lang to ha. Para magkaroon lang kayo ng, kwento ko lang para magkaroon kayo ng idea. Bakit nagkaroon ng flood? Sabi di ba sa mga salin ng Bible, marami ng kasalanan, ganyan. Totoo naman. Dahil yung mga breed na yon ng mga fallen angels, wala silang ganawa kundi gumawa ng kasalanan. Dahil by nature, they are sinful. Amen po ba? Makasalanan sila. Kaya ba silang ginawa kundi gumawa ng kasalanan? At napuno na ang mundo ng mga fallen angels, ng mga breed ng fallen angels, ng mga giants na masasama, ng mga creation na masasama. Kaya nalungkot si Lord, sabi niya, gugunawin ko ang mundo. But then, sabi niya, pinili niya si Noah, sabi niya, his family is righteous. Not in the context of righteousness na sila ay holy, wala silang ginagawang kasalanan. The thing is, during that time, they are the only family that is pure. Hindi pa nahahaluan ng breed ng fallen angels. They are the only, tandaan nyo, they are the only family who is still pure. Kaya sila ang sinave ni Lord, ni Yahweh, para masave ang humanity. From then, di ba, nagkaroon ulit ng bagong mga tao sa mundo. A pure human breed. Amen po ba? And pagdating dito sa lupang Kanaan, dito sa Old Testament, dito sa panahon ni Joshua, pagdating nila doon sa Kanaan, meron na namang mga giants. Namatay na yung mga giants nung bumaha sa panahon ni Noah. And this is the second eruption. Bago sila dumating doon sa lupang pangako, meron ulit mga giants. Ganon ulit ang nangyari. Nag-asawa ulit ng mga tao, yung mga fallen angels, nagkaroon ulit ng mga anak na mga higante na masasama, katulad ni Goliath. Kasi alam ni Satan na yung topography ng bansang Israel, doon pupunta yung mga anak ng Diyos. Doon pupunta yung bansang Israel. Aangkinin nila yung lupang pangako. Kaya inunahan na nila. But then, God empowered the children of Israel. The 12 tribes of Israel was empowered para labanan at patayin. Sila ang ginamit ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng baha dahil sabi ni Lord, hindi na ako magpapabaha sa mundo. Ang ginamit ni Lord ay ang bansang Israel. Kuha nyo? Ginamit ni Lord, in-empower nila. Hindi nila kaya. But by the power of God, they were able to defeat the giants of the land. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. How are you going to defeat your problems? The bad circumstances in your life? Not by your might, not by your power, but by the Spirit of God. Ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ay magbibigay sa atin ng kakayahan para labanan ang anumang problema, anumang panlilinlang, anumang pananakot ni Satanas sa buhay natin. Amen po ba? We are more than victorious because of Jesus. Amen? So God's promises and blessings have been given to us as part of our inheritance, but we have to claim them in order for them to become ours. We have to claim, wala talaga siya. Sige lang. So, pagdating dito sa Joshua chapter 18 verse 1, after na sinabi ni Lord kay Joshua na angkinin nyo na yung lupa, lahat ng mga apakan ng inyong mga paa ay magiging inyo. Pero pagdating doon sa chapter 18 verse 1, matandang-matanda na nun si Joshua. Sabi, pinatawag niya yung bansang Israel. Pagdating nila doon sa Shiloh, nagkaroon sila ng meeting doon, pinatawag niya yung kabuuan ng Israel. Dahil, ano ang problema? Sabi dito sa chapter 18 verse 2, but there remained among the children of Israel 7 tribes which had not yet received their inheritance. 12 ang tribo, 12 ang lipi. Yung 5 nakuha na nila yung kanila, pero yung 7, hindi pa rin nila nakukuha. Nagalit si Joshua, sabi niya. Sa verse 3, then Joshua said to the children of Israel, how long will you neglect to go and possess the land which the Lord God your fathers has given you? Hanggang kailan nyo pa, sabi niya, kailan nyo pa sasakupin ang lupang ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno? Sabi sa Old King James Version, you are slack to possess the land, you are lazy.
Pinagalitan ni Joshua yung 7 tribo. Why are you so lazy to possess your possession? Why did not you take your possession that was rightfully yours? Pinagalitan niya yung 7. So, ibig sabihin, pag mga pagpapala pala, na meron tayo dapat na na-enjoy sa buhay natin, pag hindi mo pala tinanggap yun, hindi mo naranasan, ikaw ang may problema. Ikaw ang tamad para angkinin yun. The Word of God says, you are slack, you are lazy, you are careless, you neglect. Pinabayaan mo na hindi mo maangkin. The problem is ikaw ang problema. Hindi problema si Lord, dahil si Lord binigay na. Paano mo ma-enjoy? You claim it, you get it, you acquire it. So, kung meron man tayong problema sa buhay natin, kahirapan? Hindi kalooban ni Lord ang kahirapan sa buhay natin. He has given you all the potentials, all the authority and power. Sabi nga sa Deuteronomy, He has given you the power to get wealth. So what is the problem? Hindi ko to sinasabi na ang bawat isa sa atin kailangang yumaman in a way na makakasama na sa Kanya. Hindi ko sinasabi na ang bawat isa ay mag-acquire ng kayamanan, pero sasacrifice naman yung iyong spiritual side. Hindi ko sinasabi yun. Ang ibig kong sabihin, hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay maghikahos, maghirap, magkulang, o mawalan. Because He has given you all the potentials na meron ka. Ano ang meron ka? Gamitin mo yan. We are not aiming for wealth. We are not aiming for riches for our own. We are aiming for riches and possession with a purpose. Para saan? To fund the kingdom of God. To help others. Amen po ba? Bilang mga anak ng Diyos, dapat nakikita sa atin ang manifestation noon. Hindi dapat nakikita sa atin yung manifestation bilang isang talonang Kristiyano. You have to be a Christian who is victorious, not a defeated one. Victorious in all aspects of your life. Malakas, malusog, well-provided, prosperous, masaya, hindi malulungkutin, hindi adik, hindi talunan sa mga problema sa buhay. Amen po ba? Your inheritance ay naandyan na, binigay na sa'yo. Amen po? Do not miss out on God's blessing. So, yung 7 tribes of Israel na hindi pa nila nakuha yung kanilang mana, ayun yung pinakita mo. They are the tribe of Benjamin, Simeon, Zebulon, Issachar, Asher, Naphtali, and Dan. Sila yung mga tamad. Sabi ni Joshua, nasa Word of God yun, bakit ang tatamad nyo? Sabi niya, those tribes, 7 tribes of Israel. So, do not miss out on God's blessing. Huwag mong pakawalan yung blessing na inilaan ng Diyos para sa'yo. If we do not step up to possess what God has given us, then the blessings will be picked up by others. Kapag hindi mo kinuha yung mana, yung karapatan mo, yung kabahagi mo, yung kaparte mo, kukunin niya ng iba. Gusto mo bang kunin ng iba yung para sa'yo? Ayaw, di ba? Akin yun eh. Iyo yun. So, right now, maidagdag ko lang for the past 2,000 years, since Jesus hindi tinanggap si Jesus ng bansang Israel, di ba? Hindi siya tinanggap. The dispensation of grace was enjoyed by the Gentiles. For 2,000 years, tayo na tumanggap sa Panginoong Jesus, ang tinanggap natin siya bilang mana, bilang ating Diyos na tagapagligtas. Ang lahat ng biyaya at pagpapala, kagandahang loob ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga hintil. Tayo ang nag-i-enjoy ngayon ng biyaya at pagpapala ng Diyos dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Pero dadating ang time, there is a prophecy still, that dadating ang time sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, tatanggapin ng bansang Israel fully ang kanilang tagapagligtas. Amen po ba? So enjoy everything that is yours right now. Lahat ng biyaya at pagpapalang kaloob ng Diyos, na bagamat ikaw hintil, ikaw ay tinanggap niya sa pamilya ng Diyos. Enjoyin natin lahat ng grasya at biyaya ng Diyos na yon. For 2,000 years, the Gentile world are enjoying all the goodness of God, the dispensation of grace of Jesus. Amen po ba?
Dahil tinanggap natin, na-enjoy natin, tinanggap natin ang biyayang kaloob ng kaligtasan ng Panginoong Yesus. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? So karapat-dapat lamang siyang patuloy na itaas at papurihan sa ating buhay. Alam mo ba ang pulpitong ito, dapat ang pulpitong ito ginagamit to magnify the goodness of God. Hindi para i-expose yung sins natin, yung mga kasalanan, kahinaan natin. This pulpit must be used para ma-magnify, ma-glorify, ma-worship, at patuloy na maipakilala ang kabutihan ng Diyos na buhay. Because the goodness of God, the realization, the knowledge of the goodness of God will lead a person to repentance. Ang isang tao, hindi mo pwedeng laging, ikaw makasalanan ka. Hindi magbabago yan. Pero the moment na pinaalala mo sa Kanya, na ikaw ay tinanggap ng Diyos, na walang anumang kondisyon, kundi tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Ikaw ay minahal ng Diyos, kahit ikaw ay makasalanan, kinuha ka niya, siya ay namatay, nasugatan, para sa iyong kapatawaran. The moment na nirealize ng tao, ng isang makasalanang tao, ang katotohanan yan, they will live a life of victory. They will live a life undefeated. Amen po ba? Makakalaya siya sa lahat ng kanyang mga problema, sa kanyang mga depression, sa kanyang mga anxieties and fears and worries and guilt. That's why this pulpit. Kaya nung panahon, sa panahon ni Jesus Christ, ang mga tao ay pagod. Why? During that time, yung mga namumuno sa simbahan, yung mga Pariseyo, Saduseyo, na sinasabing mga expert sa law ni Moses, they are demanding from the people, gawin mo to. Wag mo tong gawin. They are demanding. They are not telling them about the goodness of God. Kaya ang mga tao, akala na kay Lord, laging galit. Takot silang lumapit kay Lord ng mga panahon na yon sa Ama, kay Yahweh. Takot sila kasi alam nila, every time na lalapit sila, dahil sila ay makasalanan, sila ay parurusahan. Yun ang itinuturo ng mga tao noon, nung mga nasa simbahan noon, sa churches noon. Hindi pa church, kasi ang church nabuhay nung time na kay Jesus. Nung sa simbahan, sa mga templo, sa mga pulpito noon, yun ang itinuturo. Makasalanan ka, kailangan mong magsisi, ganyan. Kaya sabi ni Lord, come to me, all of you who are laden, and I will give you rest. I will give you rest. Magkakaroon lamang ng kapahingahan ng isipan mo kapag nalaman mo na ikaw ay pinalaya na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Wala nang guilt feelings, wala nang condemnation. Yun ang ibig sabihin nun. Come to me, all of you who are heavily laden, I will give you rest. Rest for your mind. Rest for your soul. Dahil alam mo ba, ang battle is always in the mind. Di Satan, lalagyan ka lagi ng mga negative thoughts sa mind mo. Once na yung negative thoughts nag-breed sa mind mo, ano na mangyayari sa'yo? Ano yung magiging disposition mo sa buhay mo? Lahat na negative. Di ba? Wala nang pag-asa. So, ang tanging lamang na, masyado akong nauuna sa preaching ko, ang tanging lamang na solusyon para magkaroon tayo ng kalayaan ay ang tanggapin ng Panginoong Jesucristo at ang kinin ang kalayaang ibinigay niya sa atin, kalayaan sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Every promises of God and every promise and blessings in the Bible is yours to receive. Have you claimed it? Ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos na isinulat sa Biblia ay para sa atin. Amen. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 1:20 sa New King James Version, for all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. Ang lahat daw ng mga pangako ng Diyos ay para sa atin. And we can say amen. What is amen? Every time na minaririnig ang pangako ng Diyos, every time na minababasa ang pangako ng Diyos, say amen. Amen is from the Hebrew word imuna. So be it. Mangyari sa akin ang sinasabi mo. Accept it. Sabi dito, we can say amen to the glory of God through us. Every time that we receive the promises of God, inangkin natin yung biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay, sabi niya, napararangalan. God is glorified to the glory of God through us. Napaparangalan natin ang Diyos every time that we say amen. Napaparangalan natin ang Diyos. Napupuri natin siya. Napapasaya natin siya every time na inaangkin natin yung mga pangako niya sa ating buhay. Ito ang ibig sabihin ng 2 Corinthians chapter 1, verse 20. For the promises of God in Him are yes. Lahat ng pangako ng Diyos, yes yun. Laging oo ang pangako ng Diyos. Hindi niya sinabi yung pangako niya para bawiin. Amen po ba? And our position, our responsibility is to say, amen. To accept it. So be it. Imuna. Tandaan yung word imuna. Hebrew word imuna. So be it.
let it be done unto me according to your words. Amen? Because the word of God is consistent and trustworthy. The promises of God is consistent and trustworthy. Mapanghahawakan, sigurado, totoo. Hindi nagbabago. Sabi nga sa awitin, salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Sabi niya, di ba? Sabi sa awit, totoo yung awit. Mapanghahawakan natin ang salita ng Diyos dahil yun ay consistent, hindi nagbabago, unchanging, stable. Sa salita ng Diyos, sigurado ka. Sigurado ka sa salita ng Diyos. Walang ibang sigurado sa mundo, kundi ang mga pangako at ang salita ng Diyos. So all the promises of God belongs to you as a child of God. Do you believe? Sorry kayo. Ay, maniwala. Okay. So start possessing your inheritance as a child of God today. What are your inheritance? Sabi mo, Sister Jelly, ano yung sinasabi mong inheritance? Meron akong 5 nilista dito na inheritance mo as a child of God. What are those? Number 1 is the salvation or eternal life. We receive salvation and eternal life as the very first portion of our inheritance the moment we are born again. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo at ikaw ay naging bago ng nilalang, nawala yung dating mong pagkatao, ikaw ay bago na, nagkaroon ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan at ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang doon after ng kamatayan mo. Yung eternal life na sinasabi dito, may discuss ko. Sabi sa Romans 6:23 ng New King James Version, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So, ang kaloob ng Panginoong Hesukristo ay buhay na walang hanggan. Pero ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, the word Jesus in Hebrew means Yeshua. Yeshua meaning save. Kaligtasan or salvation. Yahweh saves. Ang ibig sabihin ng Jesus or Yeshua, Yahweh saves. That is the meaning of the word Jesus. So He is our Savior. Siya ang ating tagapagligtas, our Redeemer. Amen po ba? And the eternal life, sa Greek word naman, ang ibig sabihin ng eternal life ay zoe aionios. Ibig sabihin, the quality of life that God Himself lives by. Eternal life or zoe aionios. Sa Greek word, this is the abundant life, the abundant divine nature of God. His fullness of love, joy, power, and ability. Yung sinasabi dito na zoe life, hindi ito mararanasan lamang natin after na ng kamatayan. Amen po ba? Pag tayo kapiling na ng Diyos, dito pa lamang sa mundo, yung eternal life na sinasabi dito, the moment na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, the benefits of that salvation, yung eternal life, you are living a quality of life that God has. Anong quality of life na meron ka dapat na naranasan? Pag sinabing quality of life, a life that is peaceful, full of love, amen po ba? Full of power, authority, dominion. Dapat na-experience na natin yung dito pa lamang sa mundo. Dapat ine-exercise na natin yung dito pa lamang sa mundo. Amen po ba? Because zoe life or eternal life does not only mean yung mabuhay ka ng pangmatagalan, forever. Dahil maging yung mga tao doon sa impyerno, mabubuhay din ng pangmatagalan, ng habang buhay. Kung paano tayo mabubuhay ng walang hanggan after ng kamatayan, doon sa langit kasama ang ating Panginoon, ganon din naman, mabubuhay din ng magpasa walang hanggan, yung mapupunta doon sa Sheol, o sa impyerno, o doon sa hell. Pero ang kalalagayan nila, syempre, iba sa ating kalalagayan. Walang hanggang paghihirap, sakit, ang kanilang mararanasan, dahil hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus. Pero tayo na tumanggap sa Panginoong Jesus, tayo man ay mabubuhay ng walang hanggan. Kapiling ang Diyos, forever. And forever is forever. Walang hanggan, walang katapusan. Kapiling mo, kasama mo ang ating Panginoon. Kasama natin, amen po ba? That is the eternal life. It is the quality of life that you and I live by through Christ's sacrifice and resurrection.
It is not simply about living forever. Hindi lang yung mabuhay ka ng walang hanggan, kundi a quality of life. Ano ba yung quality of life na sinasabi mo? Isipin mo lahat ng mabubuting bagay sa buhay mo na gusto mong ma-enjoy. Quality of life yon. Amen po? Hindi kailangan ng mga Kristiyano na maghintay pa sa buhay na walang hanggan. Dahil hindi ito nagsisimula pagkatapos ng kamatayang pisikal. Sa halip, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa sandaling sumampalataya ang isang tao kay Kristo na kung saan mararanasan natin ang kalidad ng buhay na puno ng pag-asa, kagalakan, pag-ibig na siyang kalikasan ng ating Diyos. Amen po ba? Dito pa lamang sa mundo, we will experience that quality of life that our Father in heaven has. Amen po ba? Eternal life is a state of existence given, sustained by God, in which a person remains in permanent, unending fellowship with Him. Yung quality in eternal life, ang isang permanente at malayang pakikipag-ugnayan nating mga niligtas. Isang buhay na may permanenteng at malayang pakikipag-ugnayan o relasyon sa Diyos. Wala nang sagabal sa ating pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyon sa Diyos. That is the quality of life. Amen po ba? And secondly, the thing that we receive from God is the promise of healing. Right after the salvation, the second thing na binigay ng Diyos agad-agad sa atin ay ang ating kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sabi sa awit 103, verses 2-3 ng King James Version, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases." Right after of forgiving your iniquities, after niyang pinatawad ang lahat ng iyong kasalanan, sabi sa verse 3, right after that, He healed your diseases. So after ng salvation, the second thing that we receive is healing. Amen po ba? Healing. Sabi dito sa Tagalog, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan ang mabuti niyang gawa. Ang lahat ng kasalanan, siya ang nagpatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. After kang mapatawad sa iyong mga kasalanan, pinagaling ka ng Lord. Kaya matatandaan natin, si Jesus during His ministry dito sa mundo, may mga instances na before siya magpagaling, sinasabi niya doon sa may sakit, your sins are forgiven. Alam niyo kung bakit? Kasi sometimes, nagkakasakit ang isang tao because of the feeling of guilt. Alam niya may kasalanan siya. Alam mo yung guilt, nagkukos siya ng sakit eh. Pag hindi payapa ang puso mo, pag hindi payapa ang isip mo, na-stress ka. Ano ang outcome ng stress? Nagkakasakit. So, kailangan palayain ka muna dun sa kasalanan. Yung consciousness mo na makasalanan ka, dahil kailangang lumaya ka doon para matanggap mo ang kapayapaan at magkaroon ka ng kagalingan. Ito yung ginawa ng Panginoon doon sa isang lalaking paralyzed na ibinaba ng kanyang mga kaibigan doon sa bubong na hindi siya makabangon. Nakita ni Lord yung kanilang pananampalataya, their great faith. Sabi na, bago niya pinagaling yung lalaki na paralyzed, sabi niya, pinatawad ko na ang iyong kasalanan. And right there and then, siya ay gumaling. Amen po ba? Para lumaya tayo sa mga sakit at karamdaman, kailangan muna natin tanggapin ang salvation, ang kapatawaran ng ating Diyos. Unawain mo yun na pinatawad ka na, wala ka ng guilt conscience, hindi ka na natatakot, wala ka ng pag-aalala dahil alam mong malaya ka na sa kasalanan, malinis ka na sa kasalanan. Ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Dahil ikaw na ay matuwid, malaya ka nang makakalapit. Di ba, pag may kasalanan ang anak sa magulang, no, hindi makalapit. Naranasan niyo ba yon? Pag alam mo may kasalanan ka, hirap lumapit, halos ay umuwi. Ganon din tayo sa ating Diyos. The moment na nalaman mo na pinatawad ka na, hindi na sa'yo galit ang ama mo, makakalapit ka na. Malaya ka nang makakalapit. Magkakaroon na kayo ng free communication. Malayang ugnayan. Amen po ba? Nare-restore na yung relationship. Pag nalaman mong ikaw ay wala ng kasalanan, masaya ka na ulit. Amen po ba? So one of the primary reasons why people cannot receive healing is because there is condemnation and guilt within them that makes them feel they are not worthy or holy enough to receive. Huwag mong isipin na hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng kagalingan dahil ikaw ay pinatawad na.
Isipin mo, malaya ka na, pinatawad ka na, karapatan mong pagalingin ka na ng Diyos. Amen po ba? Hindi madamot ang Diyos sa kagalingan. Actually, noong mga panahon na si Jesus, during His ministry, sabi doon sa Acts 10:38, God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit, with power, who went about doing good and healing all. Healing all. Hindi sinabing healing some, healing one, healing three. No, healing all. Lahat ng may sakit at karamdaman ay pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Your healing is His priority. Ang kagalingan mo ay priority yan ni Lord. Mahalaga sa Kanya yan. Gusto niyang gumaling ka. Sabihin mo, gusto ni Lord na gumaling ako. My healing is His priority. Amen po ba? And then sa Luke 6:19, and the whole multitude sought to touch Him, for power went out from Him and healed them all. So, may kapangyarihan. Ang lahat ng tao ay sumisikap, ang lahat ng may sakit ay sinisikap na makahawak man lamang sa Kanya sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa Kanya na nagpapagaling sa lahat. Naalala niyo yung babaeng dinudugo? Di ba? Sabi niya, makahawak man lang ako sa laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Dahil merong lumalabas na power from Jesus to heal the sick. Di ba hindi alam ni Jesus? Hindi niya sinabi kay Jesus, Lord, pagalingin mo ako. Jesus, pagalingin mo ako. Ninakaw niya yung kagalingan. Di ba? Sorry for the word, ninakaw. Pero, yet, still natanggap niya yung kagalingan because she believed it. Amen po ba? She desired for it. Ninais niyang gumaling siya. Sa mahawak ko lang ang kanyang laylayan, ang kanyang damit, gagaling ako. And truly gumaling siya. There is power. Nag-iimit ng power. Every time na lumalakad si Jesus doon sa streets na full of may mga sakit, may power na lumalabas sa kanya at gumagaling silang lahat. Amen po ba? Your healing is His priority. Hindi lamang noon, even now, your healing is still His priority. Amen po ba? And then, puntahan natin yung storya dun sa Matthew chapter 8 verse 1, na kung saan, after ni Jesus mag-sermon dun sa Mount, gusto ko lang ibigay yung mga verses na to para i-convince kita na gusto ni Lord na gumaling ka, that your healing is your portion, that healing is your inheritance. After ni Jesus, sa Sermon of the Mount, bumaba siya ng bundok, and hindi siya umuwi diretso. Lumiko siya. Kung babasahin yung istorya, kung susundan yung istorya sa Matthew chapter 8 verses 1 to 3, lumihis ng daan si Jesus. Dinaanan niya yung isang leprous man, yung may ketongin. Dumaan siya, nagpakita siya. Sinadya niya makita siya ng ketongin. Natatakot yung ketongin na lumapit sa kanya dahil alam niya siya ay unclean. Bawal lumapit ang may mga sakit doon sa let's say may leprosy dahil mahahawa yung ibang tao. Ituturing silang madumi. So every time na malapit na sila, sisigaw sila, unclean, unclean. Pero si Jesus, ano ginawa niya? Pinuntahan niya. Sinadya niya yung leprous man, yung may leper, yung may ketong, para pagalingin. Amen po ba? Sabi ng ketongin kay Jesus sa verse 2, Lord, if you are willing, you can make me clean. Sabi niya, kung kalooban mo, Lord, kung nais po ninyo, ako ay inyong mapapagaling at magawang malinis. Nakita niyo dito yung kalalagayan ng isang ketongin? He is conscious of his sin. Bakit? He never doubt that Jesus could heal him. He doubt that He would. Feeling niya hindi siya karapat-dapat pagalingin. Nagduda siya, nag-alala siya, nag-alinlangan siya kung nais ba siyang pagalingin ni Jesus. Sabi niya, kung nais mo, merong diba? Merong hesitation, walang boldness to claim. Dahil naandun yung consciousness of sin, guilt feelings. Sabi niya, kung nais mo, Lord, if you are willing, you can make me clean. He never doubt that Jesus could heal him. He doubt that He would. Nag-alinlangan siya. Alam niya, kaya siyang pagalingin. Alam niya, nagpapagaling si Jesus. Pinagdudahan niya kung nais ba talaga ng Diyos na pagalingin siya. Ano ang sagot ni Lord sa kanya? I am willing. Right now, mga kapatid, brothers and sisters in Christ, tandaan po ninyo, angkinin po ninyo ang katotohanan ito, that Jesus is willing to heal you. Right now, He's talking to you and telling you, I am willing.
Meron ka mang chronic disease, meron ka mang mga sakit na paulit-ulit na akala mo lifetime nang may maintenance. Akala mo, sabi ni doktor ko, habang buhay ko na itong iinumin. Nagdududo ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Huwag mong pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos. Angkinin mo ang kanyang pangako. He is more than willing to heal you. Your healing is His priority. Amen po ba? Angkinin mo ang kagalingan na nararapat sa'yo. God is willing to heal you. There is hope, mga kapatid. Meron tayong pag-asa. At ang pag-asa ng ating kagalingan ay nasa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, pagdating sa 1 Peter 2:24, to convince you, sabi po dito, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Ang kaparusahan daw ng ang kaparusahan ay tinanggap niya na. Ang kaparusahan ng lahat ng ating kasalanan ay tinanggap na ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang mga latay na tinamo, ikaw ay gumaling. There's a purpose of those stripes, of those wounds. Hindi hinayaan ni Lord na siya ay masugatan, magkasugat-sugat, para lang sa wala. May purpose. That is for your healing. Amen po ba? Every stroke, every beat na tinanggap ng Panginoong Hesus Kristo sa kanyang katawan, ang kapalit nun ay kagalingan mo. Anong kagalingan ang nais mong hilingin kay Lord? Binayaran na yan ng kanyang katawan. Amen po ba? By His stripes, you are healed. Past tense. Pinagaling ka na, hindi pagagalingin. Pinagaling ka na. Amen po ba? Actually, when Jesus died on the cross, all of your sins are forgiven, past, present, and future. Dahil ng panahon na yon, ikaw naman ay wala pa. Pero ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesukristo is not bounded by time. Yung mga ipapanganak sa susunod na panahon na magtitiwala sa Panginoong Hesukristo, ang sacrifice niya ipara rin sa kanila. Maging ang kagalingan mo, noong ang Panginoong Jesus ay nagkaroon ng mga latay, mga sugat doon sa krus ng Kalbaryo, He already healed you from all of your diseases and sickness, past, present, and future. Amen po ba? That is the truth. That is the truth that kailangan nating tanggapin at unawain at angkinin. Amen po ba? Because that truth will set you free. Amen po ba? Kaya one of the most evil teaching na narinig ko or yung mga sinasabi parang naninindig ang balahibo ko kapag may naririnig ako sinasabi na may sakit ako, parusa sa akin ng Diyos to. Never! Huwag mong paniniwalaan yung kasinungalingan yan ni Satanas na kailangan mo magkasakit bilang palo sa akin to. Na-aksidente ako siguro kasi may ginawa ako kasalanan. Pinalo ako ni Lord. Never again that He will punish you for all of your sins because your sins has already been punished in the body of Jesus at the cross. Never again. Amen po ba? Sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo tumanggap sa kanyang kaligtasan, sa kaligtasang inoffer niya, never again that you will receive that kind of punishment. Amen po ba? There will be a double jeopardy. Hindi po pwedeng dalawang beses. Merong rule, di ba? Merong batas na ang isang kasalanan hindi pwedeng dalawang beses ipagkaloob ang kaparusahan. Isang beses lang. That is the rule of double jeopardy. Hindi pwedeng dalawang beses. Ibig sabihin, mawawala ng kabuluhan ang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Kung up until now, iniisip mo na may kaparusahan ka sa iyong kasalanan. Amen po ba? Nakuha nyo? Your sins has already been punished doon sa katawan ng Panginoong Hesukristo, doon sa krus ng Kalbaryo. What? Ano na yung ma-experience mo? The consequences of your action. Yes, there are consequences. But God will never punish you the way before. Amen po ba? Meron kasi doon sa Old Testament, sa Leviticus 26:28, doon sa Old Testament, sa New Old Testament, sabi ni Lord, I will chastise you 7 times for your sins. Sa lahat ng kasalanan mo, sabi niya sa Old Testament, parurusahan kita ng 7 ulit, 7 beses. But then there's a good news. We are now living in the new covenant of God. Amen po ba? The covenant of grace. Wala na tayo sa lumang kautusan. Pinalaya na tayo doon. Ginanap na ng Panginoong Hesukristo ang kautusan. Amen po ba? Siya lamang ang nakaganap ng kautusan. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi na ang lahat ng sinasabi sa kautusan ay ginanap o nagawa mo.
Lahat, hindi tayo nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Lord. Lahat tayo may kasalanan once and for all. Walang matuwid, wala ni isa. Subalit ang ating katiwiran ay nasa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ginanap niya. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, inalay niya ang kanyang buhay. Doon sa krus ng Kalbaryo, he that he knew no sin, hindi na nakakaalam ng kasalanan, hindi gumawa ng kasalanan, ay naging kasalanan para tanggapin ang parusa na nararapat para sa atin. Malaya ka na kapatid, hindi mo kailangang balikan yon. Amen po ba? It gives rest, di ba? Magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong isipan at sa iyong puso kapag naunawaan mo na wala ka nang tatanggaping kaparusahan dahil pinarusahan ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo natatanggapin yun. There will be a consequences of reaction. Yes, totoo naman may consequences. Pero yung parusang sinasabi mo na laban, bawi ang kaligtasan mo, hindi totoo yun. Once na pinalaya ka na, tinanggap mo ng Panginoong Jesucristo bilang yung sariling Diyos tagapagligtas, ikaw ay pinalaya na, pinatawad ka na. Wala na yung punishment. Wala lang eternal condemnation, kundi eternal life na yung mararanasan mo. Amen po ba? Amen. Ito ba ay sinasabi ko sa inyo para magkasala kayo? Total, sasabihin nyo, pinatawad naman ako. Imposible. Dahil moment na tinanggap mo ang banal na Espiritu, nananansay ang banal na Espiritu, ikaw ay tinuturuan kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, the Spirit of God is quickened in your heart. Nagkaroon ng buhay. Yung dating patay na Espiritu ng Diyos sa buhay natin, nagkaroon ng buhay. Para ikaw ay mamuhay ng may kabanalan. Your life is now directed by the Spirit of God. Yun ang totoong Kristiyano. Kung totoong tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, never again that you will go back to that kind of sin. Dahil, tinuturuan ka na ng banal na Espiritu. Meron ng leading, meron ng compass, meron ng nag-guide. Kaya wag niyong pagpabayaan na hindi intindihin o wag niyong baliwalain yung mga, sometimes you are going to do some decision and there's still small voice nagsasabi sa iyo na, teka muna. Pag merong pag-aalinlangan, stop. Wag muna. Ask God's guidance. Ask God for His direction. Amen po ba? Amen po. Yan ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Guided by the Holy Spirit. The Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God that's in us. Amen po ba? Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na meron tayo. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos na nasa atin. So whatever condition you have today, it is not from the Lord. Look to Jesus on the cross. He has paid the price for your total healing because by His stripes, you are healed. Amen po ba? Hindi ka nagkasakit dahil parusa ng Diyos. Hindi ang galing sa Diyos, galing kay Satanas. Kaya kailangan mo siyang i-rebuke. Don't claim it. Refuse it. Amen po ba? Nung may sakit ako nung nakaraan bago ako nag-birthday, abay, nagkasakit ako. Ako naman ay hindi sipunin. Hindi ako sipunin talaga. Hindi ako nagkakaubo. Hindi talaga. Ako yung taong hindi agad-agad nahawa sa mga sakit-sakit. Aba, 1 week before my birthday, nagkasakit ako. Nagulat ako. Paano nagkasakit ako? Hindi naman ako sakitin na tao. Parang feeling ko lang, sige, hindi ako uminom ng gamot, ganyan. Relax lang ako, sabi ko. Kasi ang bait-bait ng asawa ko, inaalagaan ako. Hayaan mo lang, hindi ako nainom ng gamot. Inaalagaan ako ng asawa ko. Di, syempre, di ba? Pero nung matagal-tagal na, 3 days na, sabi ng asawa ko, bakit hindi ka uminom ng gamot? Sabi ni nanay sa akin, ikaw, napaka-stricto mo pag ako may sakit. Ikaw agad, inom ng gamot. Pero ikaw hindi ka nainom ng gamot. So, nung 3 days na, sabi ko, kalokohan na to ni Satanas sa akin. Hindi pwede. Nireview ko ang sakit. Nireview ko ang karamdaman. Hindi kita tinatanggap. Lumayas ka sa katawan ko. Umalis ka. Lumayas bago ako nag-birthday. Magaling na ulit ako. Diba? Refuse the sickness. Hindi para sa'yo yon. Amen. Kahit simpleng sakit, hindi mo kailangang magkasakit ng matinding, malubang sakit. Para i-rebuke yon. Kahit simpleng sakit, sipon o bulag natin, rebuke it. Hindi yun parte ng buhay mo. Amen po ba? You are about to walk in healing, in divine health. Yun ang buhay dapat ng isang Kristiyano, walking in divine health. Amen po ba? And the third inheritance that we need to possess is divine health and the renewal of youth. Our Father has also promised us divine health and the renewal of youth. The Word says that our youth will be renewed like the eagle. Sabi sa Awit 103 verse 5. Sabi niya, so your youth is renewed like the eagles. And that you will walk in that faint, sabi sa Isaiah 40:31. And we can expect to remain fresh and evergreen
bearing fruit in an old age. Amen po ba? Amen. Do you want to be still productive in your old age? O hindi naman productive na mga anak ka, di ba? Magkaroon ka pa ng maraming anak. Ang ibig kong sabihin, maging productive ka, maging kapaki-pakinabang ka. Sa pamilya mo, sa ministry mo, hindi ka pabigat. Malakas ka, malusog ka. Amen po ba? Ito ang ibig sabihin nito, your youth is renewed like an eagle. Paano daw marirenew ang youth like an eagle? So, sabi dito, the secret is to, sa verse na mababasa natin, forget not all His benefits. How can you renew your youth like an eagle? Huwag mo daw kalilimutan ang benepisyo ng pagkakaroon mo ng isang Kristo sa buhay mo. Ano bang benepisyo? Ang benepisyo mo ay divine health. That is your benefit. That is your inheritance. Don't forget all His benefits. That is the secret of the renewal of youth. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo ba, sabi dito, bakit sinabi dito yung eagle? In example yung eagle. Meron kasing tinatawag na molting process ang eagle. Ang isang agila, dumadaan siya sa tinatawag na molting process. After 40 years of his existence, nagkakaroon siya ng renewal. Pupunta sa isang secluded na area kung saan siya ay safe. Kasi yung mga panon, after 40 years, syempre matanda na siya, yung kanyang tuka, hindi na matalas, yung kanyang mga kuko, hindi na matalas, yung kanyang mga pakpak, mabigat na, matanda na. So, kailangan niyang dumaan sa tinatawag na molting process na kung saan yung kanyang tuka ay kailangan niyang ipukpok sa mga bato para matanggal. At yung kanyang mga kuko, ganun din, matanggal. Masakit yung proseso. Pero, sinisikap niya. Dahil after all those sacrifices, magkakaroon siya ng panibagong tuka, magkakaroon siya ng panibagong kuko, mas matalas, magkakaroon siya ng panibagong mga pakpak at mga balahibo, makakalipad siya muli ng mataas at matayong. Amen po ba? Anong sinasabi dito? In your old age, don't expect for yourself to be sickly, weak. Kahit sa old age, you can expect God to give you strength, divine health, malakas, malusog. Hindi kailangang, porket matanda ng isang tao, kailangang mahina siya. Hindi. Hindi porket matanda ng isang tao, kailangang may sakit siya. Hindi. Ang sinasabi dito, kahit matanda ka na, mananatili ang iyong kalakasan. Amen. Ang pangarap ko sa buhay ko is to die a glorious death. Ano ibig sabihin ng glorious death? Ayokong mamatay sa sakit. Gusto ko mamatay ako in a good old age. Yung matandang-matanda na, malakas pa rin, matutulog na lang ako, kukunin ako ni Lord. Ayokong mamatay na may sakit. Ayokong mamatay sa aksidente. Gusto kong mamatay in a glorious death. Pangarapin natin yon. Amen po ba? Maging pangarap ng bawat isa yon, yung kamatayan, matutulog na lang. Pagdilat mo, ay, kasama mo na si Lord. Happy, happy. Diba? Ganon ang pangarapin natin. Hindi yung kakatakutan natin yung pagtanda dahil pag tumanda, magkakasakit. Hindi yun ang gusto ni Lord sa buhay natin. Your youth will be renewed like an eagle. Amen po. Alam mo si tatay, may kapatid siya, ano? Si tatay. Biyanan ko. May kapatid siya si Ate Ading, si Ate Ading yung kasama namin ditong matanda. Ilang taon na siya ngayon? 88 years old. Walang maintenance. Walang sakit. Malakas. Naglalakad palagi sa SM. 88 years old. Matalas pa ang isip. Hindi pa mali-mali. Makulit lang dahil gusto lagi pumunta sa SM. Gusto lagi mag-SM. Mainit ang ulo niya pag hindi siya nakakapunta sa SM. Gusto niya araw-araw, pupunta siya ng SM, maglalakad. Manonood ng mga nagsusumba. Manonood ng mga sumasayaw doon. Yun lang gusto niya. Mainit ang ulo nun kapag si nanay ayaw pumunta ng SM. Sabi niya, Bey, tutulog ka ba? Tuwing hapon, Bey, tutulog ka ba? Si nanay naglalak minsan ng pinto. Gusto matulog. Gustong pumunta ng SM. Napakasarap ng buhay na gano'n, di ba? 88 years old, walang sakit. Hindi masakit ang tuhod. Naglalakad, pasayaw-sayaw. Pangarapin natin yung buhay na gano'n. Amen po ba? So, si Caleb, may istorya sa Bible si Caleb dun sa Joshua 85. Sa Joshua chapter 14, verse 10 hanggang 14. Mahaba na ba ang istorya ko? 10:38. Konti na lang, bibilisan ko. Si Joshua, noong panahon na naado na sila sa lupang pangako at kailangan nilang i-defeat yung mga giants para kunin yung kanilang mana na lupa, sabi ni Caleb kay Joshua, pinaalala niya kay Joshua, "Oy Joshua," sabi niya, "pinangako sa akin na Moses ang bundok ng Hebron. Ibigay mo sa akin ang bundok ng Hebron.
Dahil, sabi niya, 40 years old pa lamang ako nung tayo'y sinugo ni Moses dito sa lupang Kanaan para mag-spy. Sabi niya, pinangako niya sa akin ang lupang Hebron, ang lupang ito. Sabi niya, 45 years na ang nakakalipas. Nandito ako ngayon, sabi niya. So 85 years old na si Caleb that time. But still, I'm still as strong as the day as Moses sent me. Malakas pa rin ako katulad ng mga panahon na sinugo ako ni Moses. Kung paano yung kalakasan ko nung 40 years old ako, ganun pa rin ang lakas ko ngayon. Kaya ibigay mo yan sa aking bundok ng Hebron na yan. At kaya kong lipulin ang lahat ng mga giants dyan at makukuha ko ang bundok na yan. Binasbasan siya ni Joshua. At totoo nga, he was able to defeat all the giants. Nakuha niya yung Hebron hanggang ngayon, yung bundok ng Hebron ay nasa mga lipi, sa descendant, sa mga anak at tagapagbana ni Caleb. Come to think of it, 85 years old, kaya pang lumaban, giants ang kalaban, see? Imposible ba na magkaroon ng isang malakas na pangangatawan sa panahon ng katandaan? Ang katandaan ay sa edad lang yon, number lang yon. Amen po ba? God can renew your strength like an eagle, just like Caleb. Amen po ba? And Moses at the age of 120, nung alam niyang kukunin na siya ni Lord, umakyat siya ng bundok. 120 years old, umakyat ng bundok para tagpuin si Lord. Dahil sabi ni Lord, umakyat ka dito, kukunin na kita. Hindi nagkasakit. Malinaw ang mga mata, malakas ang mga tuhod, umakyat ng bundok para tagpuin si Lord. How come? Ang pangako ba ng Diyos nagbabago? Noon lamang bang pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos ay panghabang panahon. Kung yun ay binigay niya noon, ibibigay niya rin sa atin yun ngayon. Amen po ba? Sabi po doon sa Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang umaasa daw sa Panginoon ay hindi mabibigo. Siya ay tatakbo, hindi mang hihina. Siya ay lalakad at hindi mang lulupaypay. Tatakbo ng tatakbo, lalakad ng lalakad, hindi manghihina at manlulupaypay. Si Abraham, at the age of 99 years old, may dumating na bisita sa kanilang lugar. Nandun sila sa Mamre nung time na yun. Wala pa nun anak si Abraham, wala pa silang anak ni Sarah. May anak na si Abraham, yung anak niya sa kanyang servant, sa servant ni Sarah. Pero yung pangakong anak, wala pa sa kanila. 99 years old si Abraham, nakita niya may dumating na bisita, and na-discern niya that they are divine, they are angels of God. Sinalubong niya. Sabi niya, tumuloy muna kayo sa aming tahanan, sabi niya, at kayo aming bibigyan ng pagkain. Magpahinga kayo at para makakain. And after that, tumakbo siya doon sa tent ni Sarah. Tumakbo. Take note, at the age of 99, tumakbo si Abraham. Sabi niya kay Sarah, madali. Mag-bake ka ng tinapay at pakainin mo yung mga bisita natin. And after that, doon nangyari yung propesiya ng anghel sa kanila. Sabi ng anghel, next year, katulad ng panahong ito, may anak ka na. Pagbabalik ko, may anak ka na. Nangyari? Nangyari. 99 years old si Abraham, almost 100 na. Siyempre, 9 months na nagbuntis si Sarah. 100 years old na si Abraham. 90 years old na si Sarah. They were able to receive the promise. Yung pinangako ng Diyos na anak nila. Amen po ba? Amen. Hindi ka manghihina. Walang panghihina sa mga anak ng Diyos. How come that Sarah was able to rear the child? Pinasusod, pinadede niya pa yung anak niya. Nakuha niyo? There's a renewal of youth. Amen po? Amen. God isn't just interested in renewing your spiritual strength, but your physical strength too. Hindi lang gusto ng Diyos lumakas ka sa iyong spiritual na kalalagayan, sa iyong pananampalataya. Gusto ng Diyos, lumakas ka rin sa physical, holistic ang blessing ni Lord. Buo, hindi partial, hindi half-half. Gusto ng Diyos, maranasan mo yung blessing, ang kabuuan ng blessing niya sa buhay mo, physical man yan, o spiritual, o financial. Amen po ba? Isa pa, last na to. Sabi dito, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of God. They shall still bear fruit in an old age. They shall be fresh and flourishing. Sarah still bear fruit in an old age. Nanganak pa rin si Sarah, di ba?
those who are planted in the house of the Lord. Who are planted in the house of the Lord? Sino bang itinaname doon sa court? Doon sa house ni Lord? Tayo mga mananampalataya. Tayo ay katulad ng mga halaman na itinanim ng Diyos, pinatatag sa pamamagitan ng kanyang mga silat at kanyang mga pangako. We are planted in the house of the Lord and we are being taken care of. Amen po ba? May nag-aalaga sa atin. May vine dresser. Merong, yung ano ba tawag doon sa nag-aalaga ng mga halaman? Gardener, may gardener. Nagpapalakas sa atin, nagdidilig sa atin. Tinatapyasan tayo ng mga dahon-dahon na tuyot na, pinapalakas tayo. We have this gardener. We are planted in the house of the Lord. So we can expect to be still, what? Healthy, strong. Amen po ba? Stop seeing yourself in the natural, weak or limited, but according to God's word. Start speaking out what God says about you. God's heart is for you to be strong and healthy, just like Abraham, Moses, Sarah, and Caleb, no matter your age. Wag nating mag-focus lang sa limitation ng natural, because we are living in the spiritual. Amen po ba? The spiritual side of life is much real, more real than this natural realm. Amen po ba? Yung kalakasan natin, magmumula sa spiritual muna bago magmamanifest sa physical. Because our Lord is a spirit. So, ang healing, ang divine health, ang renewal of youth, it starts first in the spiritual realm. Naisin mo, hiningin mo, angkinin mo. Sabihin mo kay Lord, ibigay mo sa akin at ibibigay niya sa'yo, mararanasan mo. Amen po ba? Mabilis na mabilis, mabilis. Number 4, next na, doon na tayo sa number 5 na lang. Nasaan ba tayo? Number 5. Ano na tayo? Exit na tayo dyan. Mas mahaba pa yung mga yan. Sa number 5. Number 4 pala. Number 4 tayo, no? Number 4. Victory over every addiction, sin, bad habits, depression, fears, guilt, and condemnation. The ability to live an overcoming life, to gain victory over every sin, addiction, bad habit, depression, fears, guilt, and condemnation is a part of our inheritance. Kaparte daw natin yung kalayaan or katagumpayan mula sa addiction, mula ano man yung addiction na meron ka. Masasamang gawi, bad habits, kung meron ka mang depression, takot, anxiety, guilt, condemnation, may inisip kang kaparusahan, kaparte din natin, mana din natin, kabahagi din natin ang lumaya tayo sa mga bagay na yan. Amen po ba? Because, sabi po dito, nawala na siya. For He made Him who knew no sin to be sin for us, sinabi na to kanina, that we might become the righteousness of God. Jesus died on the cross for our sins. He became sin for us and took all the punishment and judgment of sin in His own body. That's why, when God looks at us, God sees us holy, blameless, and righteous in Christ. We should always judge our behavior based on our standing before God, which is righteousness. And the more we possess our position as the righteousness of God in Christ, the more sin shall have no dominion over us. Bakit nagkakaroon ng dominion ang sin over sa atin? Because we have this consciousness of sin. Iniisip mo makasalanan ka, kaya nagmamanifest yung kasalanan sa buhay mo. Isipin mo na pinalaya ka na ng Panginoong Jesucristo ay naging kasalanan sa krus ng Kalbaryo para maging matuwid ka. Amen po ba? Yun ang magpapalaya sa iyo sa lahat ng kasalanan. Yung the understanding that you have already been forgiven, ang magpapalaya sa iyo mula doon sa mga kasalanan, addiction, or bad habit. Kasi alam mo, ang addiction, cycle yan eh. Cycle. Bakit hindi ka makalaya doon sa cycle of addiction? Because every now and then, nahahakbang ka, iiwanan mo. Pag you have no consciousness of your forgiveness, pag hindi mo alam na pinatawad ka na ng Diyos, pinatawad buong buo, sasabihin sa'yo ni Satanas, ipokrito. Sinasabi mo na born again ka na, nagbago ka na, hindi mo ba alam na ikaw adik ka. There's always merong war, may battle in our mind. Si Satanas naglalagay ng mga negatibong isipan sa isip natin para indict. He is the master accuser. I-accuse ka niya. Di ba, ginawa mo tong kasalanan na to? Kaya every time nakahakbang ka, every time naiiwanan mo yung kasalanan, hindi mo maiwan-iwan dahil pinapaalala sa'yo ni Satanas yung kasalanan mo.
Ano ang pwede nating gawin? Sabi po doon, next nga po, sabi po doon sa 2 Corinthians, chapter 10, verse 4 to 5, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself in the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Ang sabi dito, ang sandata natin ay sa pakikipaglaban sa mundo ay ang kapangyarihan ng Diyos. There is a warfare. Where is the warfare? The war is happening inside our mind. Wala na naman siya. Ang warfare ay nasa ating isipan. Anong ginagawa ni Satanas? Naglalagay siya ng mga maling ideya, kasinungalingan dun sa isip natin para ikaw ay linlangin. That is the strongholds na sinasabi dito. Yung strongholds ni Satan ay yung mga bad ideas. Ano pa? Yung mga pananakot niya, yung mga kasinungalingan niya, na ikaw ay makasalanan, ikaw ay walang karapatan sa kalayaan, wala kang karapatang gumaling. Lahat yun ay kasinungalingan ni Satanas. That is the strongholds na matagal mong inipon-ipon sa isip mo. Kaya yung isip mo, gulong-gulo. Pero, sabi dito, our weapon is not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Ano yung carnal? Spiritual. Our weapon is spiritual. What is our weapon? Declaring that we are the righteousness of God in Christ. Deklara mo na ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos, pinalaya ka na. Ikaw ay tinubos na, wala ka ng kasalanan. That is our weapon. Every time na iinday ka ni Satanas ng kasalanan mo, ipapalala sa iyo ni Satanas ang kasalanan mo, maglalagay siya ng kasinungalingan sa puso at isipan mo. Declare, I am the righteousness of God in Christ. Ang katwiran ko, ang kabanalan ko, ang pagiging matuwid ko ay hindi dahil sa gawa ko, kundi dahil sa pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ng divine exchange. Yung katwiran, yung pagiging matuwid, yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo ay binigay sa iyo. At yung kaparusahan sa kasalanan mo na narapat na ikaw ang mag-suffer, kinuha ng Panginoong Jesucristo. That is our weapon. We are righteous. Tayo ay pinaging matuwid na. Pinalaya na. Every time na ipapalala sa iyo ni Satanas, babalikan mo rin siya. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen po ba? Alam mo ba, ang anak ko, meron niyang the power of I am ko. Sabi niya, di ba sa kanta kanina, ano sabi doon? I am a child of God. I am who says I am. Sinabi ni Lord, pinatawad ka na, ikaw na ay anak ko, malaya ka na, holy ka na. Kung anong sinabi ng Diyos ay malaya ka na, pinatawad ka na, ikaw na yun. Accurate, di ba? So every time na ibabalik sa iyo ni Satanas ang mga kasalanan mo, dadayain ka, sabihin mo, I am the righteousness of God in Christ. Malaya na ako, ang katwiran ko, ang kabanalan ko, ang pagiging matuwid ko, ay libreng regalong tinanggap ko kaloob ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko pinagpaguran, hindi ko pinagtrabahuhan, kundi kaloob. Amen po ba? Kaloob, wala kang ginawa. So papaanong mapapatawad ka sa kasalanan mo kung magiging mabuti ka? Ang pagiging mabuti mo ay epekto na lamang ng kabutihan na tinanggap mo sa Panginoon. Naging mabuti ka dahil ang Diyos ay binigyan ka ng kalayaan sa lahat ng iyong kasalanan. Kaya ikaw ay na mabuti. Epekto fruit. The fruit of your righteousness is holiness. Your holiness. Susunod na yung action mo. Yes, maaaring may pagkakataon ng tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo ay nagkakasala ka pa. But keep on walking. Keep on meditating. Keep on claiming the Word of God that you are the righteousness of God in Christ. Dadating ang panahon that you will walk in holiness. Susunod. Amen po ba? As you meditate, asa na yun? So, the strongholds are those lies at ang ating weapon, ang ating panlaban, is the truth that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Keep hearing, believing, and keeping renewing your mind with the truth of God's grace and love for you. And whatever stronghold you may be trapped in today, the truth from His Word will set you free. Sabi ni Lord, you will abide in me, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang katotohanan ng iyong kapatawaran ang magpapalaya sa iyo sa lahat ng iyong mga kasalanan. Guilt, condemnation, fears, worries, anxieties. Amen po ba? Last na tayo. Tama na sa peace of mind. Nag-peace of mind na ba ako? And number five,
Peace of mind. Peace of mind is also our inheritance. In the upper room, sabi ni Jesus bago siya namatay, bago siya dinakip ng mga dumakip sa kanya at ipinako sa krus ng Kalbaryo, sabi niya sa kanyang mga alagad, doon sa upper room, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang kapayapaan ko, sabi ni Lord, ay binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sabi ni Lord, sa gitna ng chaos ng mundong ito, sa gitna ng suliranin ng mundong ito, sa gitna ng mga sinasabing calamity, wars na naririnig natin sa mundong ito, sa lahat ng problema ng mundong ito, sabi ng Diyos, manatili ang kapayapaan sa buhay mo. Sabi mo, paano kapayapaan? Magulo nga ang lahat. Sabi ni Lord, I'm giving you my peace. What is that kind of peace na sinasabi ni Lord? This is a kind of peace that will give you a relaxed attitude sa kabila ng mga problema. Nais ni Lord, relax ka. Nais ng Diyos na maging kalmado ka. Bakit? Nung panahon na si Jesus Christ, nasa loob ng bangka, malulunod na ang bangka, malulunod na sila dahil may bagyo. God, Jesus Christ is still sleeping. That is the kind of peace na nais ni Lord na maranasan mo. Amen po ba? May mga bagay na hindi mo kukontrolado, let it be. May mga bagay na hindi mo kayang ayusin, ibigay mo sa kamay ni Lord. Huwag mong gamitin yung galing mo, napipilitin mong kayanin mo. May mga bagay na kaya ka, may mga bagay na si Lord lang ang makakaya. The realization na may mga bagay na ang lahat ipagkatiwala kay Lord will give you peace. Amen po ba? Amen. Hindi lahat sa mundong ito kontrolado mo. Ang tanging may kontrol lamang si Lord. Kaya bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Ipagkatiwala mo kay Lord. Nais ni Lord sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga kaguluhan, manatili ang iyong kapayapaan, manatiling kalmado ka, dahil naka-anchor ang pananampalataya mo sa katotohanan na meron kang Diyos. Nag-aalaga sa iyo, nagmamalasakit sa iyo, nagmamahal sa iyo, hindi magpapabaya sa iyo. Amen po ba? Amen. If you know from the Word that Jesus has given you His peace, and that you have a blood-bought right to be free from anxieties, worries, and cares, then you will be able to claim it, experience it in your life. You have this blood-bought right to be free. Ano ibig sabihin nito? During that time na si Jesus Christ ay, bago ipako sa krus ng Kalbaryo, the first shedding of blood of Jesus Christ is in the Garden of Gethsemane. Nung nagpipray siya, di ba? Sa sobrang intense ng prayer niya, and then yung kanyang suffering, yung paghihirap ng kanyang kalooban, tumulo ang kanyang perspiration, ang kanyang pawis, ang sweat. Tumulo in a form of blood. That is your first salvation. Salvation from anxieties, worries, fears na nasa isipan mo. Kuha nyo? That is your salvation. Bakit kailangang tumulo ang dugo mula sa ulo niya? Bakit kailangang magkaroon ng tinik sa ulo niya, tumulo ang dugo sa ulo niya? Para palayain ka doon sa kaguluhan sa isipan mo. To give you peace. Amen po ba? There's a purpose sa lahat ng ginawa ni Jesus. May purpose lahat yun. May meaning ang lahat ng ginawa ni Lord na pagpapakasakit para sa'yo. For you to experience peace. Maging kalmado sa lahat ng oras. Hayaan mo na si Lord ang mga problema. Huwag kang mga problema. Amen po ba? So guard your heart, sabi doon sa Proverbs 4:23, guard your heart, for everything you do flows from it. Ano lang magiging responsibilidad mo para manatili ang peace mo? Guard your heart. Bantayan mo ang nasa puso mo. Because out of the heart springs forth the issues of life. Alam mo ba, minsan may mga problema, may mga kaguluhan, merong mga away na nangyayari at dahil merong kang something in your heart. Yung mga sama ng loob na inipon, nila, alagaan mo dyan sa puso mo. Dadating ang time na sasambulat yan. Amen po ba? Kaya konting, sa'yo? Clear up ka na agad. Walang peace. Dahil inipon mo sa puso mo, ang tanging kailangan bantayan mo lang ang puso mo. Guard your heart, sabi ni Lord, para magkaroon ka ng peace. Because out of your heart springs forth the issues of life. What we allow to enter our heart will affect our thoughts, actions, and even our bodies. In other words, the condition of one's heart determines the course of one's life. So if we want to walk in His peace and rest, we need to guard our hearts and not let them spiral into negative thoughts, worries, and fears. Ang problema, hindi naman talaga ang asawa mo eh. Hindi naman problema ang binan mo eh. Hindi naman problema ang boss mo, ang problema mo ikaw.
Bantayan mo ang puso mo. Huwag mong hayaan ang mga negative emotion mag-stay dyan para manatili ang kapayapaan mo. Amen po ba? Ang responsibilidad mo, bantayan mo ang puso mo. Hayaan mo ni si Lord ang mga problema dun sa iba. Guard your heart and let God guard all the rest. Amen po? Amen. Number 6, last na talaga to. Last. Sabi dito, our inheritance is through prosperity. Another inheritance is through prosperity. What is true prosperity, Sister Jelly? True prosperity is a kind of prosperity that we are able to spend time with our loved ones and enjoy what we have instead of being trapped in a constant cycle of trying to attain more and more. Ang true prosperity, ang totoong kayamanan or prosperity daw ay hindi nakabase doon sa kung anong meron ka, financial, sa dami ng pera mo sa bangko, kundi sabi dito sa Word of God, ma-enjoy mo yung buhay kasama ang pamilya mo at ma-enjoy mo yung kung anong meron ka. Sabi dito sa Jeremiah 9:23, thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his sight, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in me. Glory in this, that he understands and knows me. Sabi niya, huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan, o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. The true prosperity is knowing Jesus. Amen po ba? The most important thing in this life is not to get rich, but to know Jesus. Pero sabi mo, Sister Jelly, kailangan nating maranasan yung kasaganaan ng buhay. Yes. Hindi ko naman tinatanggi yun. Kasama ang prosperity or ang pagyaman sa ating mana, sa ating kaparte, sa ating inheritance. But remember this, we want a prosperity with a purpose. We use money to serve the Lord. We use money to love people. We use money to finance the expanding in the ministry of God. Amen po ba? Nangangarap tayo na magkaroon tayo, hindi para sa sarili natin, kundi ang purpose natin, para magamit tayo, maging kabahagi tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Para yung mga taong hindi pa nakakaalam, makaalam din ng kabutihan ng Panginoon. Kaya itong church natin, we are walking in the right path. Alam mo kung bakit? Meron tayong mga church, nagpa-plant tayo ng churches. Amen po ba? Hindi lang tayo nananatili dito, hindi lang tayo kontento na tayo lang nakakakinig ng mabuting balita ng Diyos. Nagpa-plant tayo ng churches. Yes, totoo. Ang naging treasurer ako ng church, sikat na ngayon. Kulang naman talaga eh. Kailan naging sobra? Hindi naman naging sobra. Pero magugulat ka, napifinance natin yung mga pangangailangan ng churches natin. Kita niyo yung kabutihan ni Lord? God will use someone na merong puso sa ministeryo ng Diyos. Amen po ba? Alam mo ba sa totoo lang, the true test of a person's heart is through money. Makikita mo kung anong totoo, kung ano talaga ang kalooban ng isang tao sa pamamagitan ng pera. The Lord gives according to what He knows He can safely handle because He loves us. True prosperity. Sabi mo, bakit kaya siya ganito ang level ng kanyang bakit ako hindi? Binibigay lang ni Lord sa iyo kung ano yung kaya mong i-handle. Amen po ba? Kasi baka naman pag binigyan ka ng ganito ka dami, baka hindi mo naman kayanin, magmataas ka na. Amen po ba? Naalala nyo, gusto ko lang i-connect to i-connect ko lang to sa tithes. Naalala nyo yung istorya sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30 sa parable of the talent. Now, alis yung master, nag-iwan siya ng pera, o sabihin na natin pera, doon sa kanyang 3 alagad, sa kanyang servant. Yung isa binigyan niya ng 5. Yung isa binigyan niya ng 2. Yung isa binigyan niya ng 1. Tanong mo, bakit isa lang binigay sa kanya? Bakit hindi lang pare-parehas? Alam ni Lord kung anong nasa puso niya. Alam ni Lord na hindi siya mapagkakatiwalaan. Amen po? Magtataka kayo, bakit isa lang? Tinanong ko rin yun eh. Pero the Lord impressed it to me. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Kuha nyo? May mga taong pinayaman. Amen po ba? Nagbago ang ugali. Hindi makapagbigay ng tithes. 10%! Lord, ang pera ko 1 million! Paano magbibigay ko ng 100,000?
See? Money is the true test of your faith. Makikita mo kung ano ka sa pamamagitan ng pera. Yan, church na yan. Ayoko dyan. Pera lang ang gusto sa akin yan. Ano, contribution na naman? See? Nakuha nyo? Kung bakit hindi mo nakukuha yung pinapangarap mo, you cannot be trusted. Sorry. That's the truth. Amen po ba? You cannot be trusted. Sabi nga sa salita ng Diyos, totoo ang salita ng Diyos, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Gusto mo pagkatiwalaan ka sa malaki? Mag-umpisa ka sa maliit. Amen po ba? Nakuha nyo? Anong sabi ko dyan? Wealth simply brings out what is already in our hearts. This is why tithing is important. It keeps us safe from the love of money. Makikita mo kung ano yung nasa puso ng isang tao kung marunong siya mag-tithes. Dapat siya sa kanyang tithes. Amen po ba? This is why tithing is important. Each time we tithe, we turn our focus to the Lord and demonstrate that we are faithful to remember it is the Lord who prospers us. Every time we tithe, we tell the Lord, Lord, I remember you. Lord, I remember you. It is you who gives me the ability to produce wealth. See? Masakit ang salita ng Diyos, pero totoo. Amen po ba? Amen. If you want to have a true prosperity, ayusin mo muna ang puso mo. Mahalaga si Lord. Si Lord ang higit na mahalaga. Si Jesus ang higit na mahalaga. Pero kung gusto mo na maging kabahagi ka sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, naisin mo, magkaroon ka ng financial prosperity. And use that money para to expand yung gawain ni Lord. Amen po ba? So, sa aking sobrang time na pagagalitan ako ng anak ko, para sa aking summary, your rightful inheritance as child of God. Number 1, salvation or eternal life. Pangalawa, healing. Pangatlo, divine health and renewal of youth. Pangapat, victory over sin, addiction, bad habits and depression, fears, guilt, and condemnation. Number 5, peace of mind. And number 6, true prosperity. Ano sabi dyan? You can claim your inheritance by meditating on God's word. Meditate on His promises until it manifests. If you are unaware of what belongs to you and what our Lord Jesus has paid for you to receive, then how can you obtain it? Do not slack or neglect to claim what is rightfully yours. Huwag kang tamad. Ang lahat ng inheritance, 6 inheritance na diniscuss natin sa umagang ito, huwag kang tamad. Ang kinin mo, magsipag ka, kunin mo. Amen po ba? Ang lahat ng papurit pasasalamat tanging sa Panginoon lamang.